Tignan niyo oh, bagong lipat sa bukid pero ayaw madumihan. Akala mo naman kung sino. Tatawa-tawa ang mga tao habang si Mio ay nakayapak sa putikan. Pilit na hinahabol ang kalabaw na ayaw gumalaw. Tinuro siya ng mga kapitbahay. May sumipol pa. Nako, baka iiyak lang yan. Babalik ka na sa spa mo, sosyal. Si Lira nakatukod ang kamay sa bewang at ngumisi. Ang arte mo. Bakit prinsipe ka ba? Sabay tawa. Pinanindigan ni Mio ang hiya. Pinunasan ng putik sa mukha. Pero nang biglang may humintong itim na SUV sa gilid ng palayan, lumabas ang lalaki na kasuit, yumuko at bulong na sumigaw. Your Highness, we found you. Napatingin si Lira, namutla. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa isang malayong kaharian sa Europa, may batang prinsipe na lumaki sa sobrang karangyaan. Si Prince Emilio. Bata pa lang sanay na siyang tawagin ng lahat ng Your Highness. Sa tuwing lalakad siya sa pasilyo, yumuyuko ang mga kawal at nag-aayos ang postura ang mga tagapaglingkod. Pero habang tumatanda, unti-unti niyang napapansin na sa kabila ng ginto at kristal, wala siyang kalayaan. Araw-araw gigising siya sa tunog ng mga trompeta. Good morning, Your Highness. Bati ng butler habang inaabot ang tray ng mainit na tsaa. Pagkatapos, magpapalit siya ng 3 beses ng kasuotan. Isa para sa breakfast meeting, isa para sa charity lunch, at isa para sa formal dinner. Schedule for today, Your Highness, sabi ng sekretarya. Meeting with the Duchess of Veronia at 11. Speech rehearsal at 2. State dinner at 7. Napubuntong hininga siya. Another day of pretending. Mahina niyang sabi habang nakatingin sa salamin. Hindi naman siya reklamador. Alam niyang tungkulin niya bilang prinsipe. Pero habang pinapanood niya ang sarili sa refleksyon, pakiramdam niya, hindi niya nakilala ang lalaking nakikita niya roon. Isang gabi, habang nasa balkonahe ng palasyo, pinagmamasan ni Emilio ang hardin na kumikislap sa ilalim ng buwan. Sa ibaba, maririnig ang tugtugan ng orkestra para sa royal banquet. Tumigil siya sandali, huminga ng malalim at pumikit. Kung prinsipe ako ng lahat, bakit pakiramdam ko? Bilanggo ako. Bulong niya sa hangin. Lumapit ang kanyang matalik na kaibigang tagapaglingkod, si Marcos, dala ang isang tray ng alak. Your Highness, narinig kong gusto niyong magpahinga? Lahat ba ay ayos lang? Ngumiti naman si Emilio ng pilit. Sabihin mo, Marcos, ano kayong pakiramdam ng isang ordinaryong tao? Napakunot noo si Marcos. Ordinaryong tao, sir? Yung gigising sa umaga na walang protocol, walang bodyguard, walang kamera. Yung makakapunta lang kung saan niya gusto. Tahimik si Marcos. Siguro masarap, sir. Pero hindi nyo kailangang maranasan yon. Kayo ho ang prinsipe. Yun nga ang problema. Sagot ni Emilio sabay lagok ng alak. Ayoko maging prinsipe. Kahit 1 taon lang. Kinagabihan, tinipon niya ang tapang para kausapin ang kaniyang mga magulang, ang hari at reyna. Sa loob ng malaking silid trono, kumikislap ang mga chandelier. Nakaupo ang hari sa kanyang gintong upuan, habang ang reyna naman ay mahinahong nakatingin sa anak. Ama, ina, mahinahon niyang simula. Hihiling lang po ako. Nagkatinginan ng dalawa. Ano yon, anak? Tanong ng hari. Bigyan niyo po ako ng 1 taon. Gusto kong mabuhay ng normal. Walang korona. Walang titulo. Gusto kong makilalang sarili ko bilang Emilio lang. Hindi bilang prinsipe. Parang huminto ang oras. Natahimik ang buong silid. Ang mga royal advisor ay nagbulungan at halos malaglag ang monocle ng prime minister. Ano ibig mong sabihin? Tanong ng hari na halos hindi makapaniwala. Pagod na po ako, ama.
Hindi dahil sa tungkulin, kundi dahil hindi ko na alam kung sino ako. Babalik ako pagkatapos ng isang taon. Pero kailangan kong maramdaman kung ano ang maging totoo. Napahawak ang Reyna sa dibdib. Emilia, delikado yan. Wala kang proteksyon. Wala kang kasiguraduhan. Handa akong tanggapin ang lahat ng panganib, ina. Pero kung hindi ko ito gagawin, baka ako mismo mawala kahit nandito pa ako. Matagal ang katahimikan bago nagsalita ang hari. Kung iyan ang nais mo, sige. Pero may kondisyon. Ano man po, ama. 1 taon lang. At walang makakakilala sa iyo bilang prinsipe. Kung mabigo ka, babalik ka rito bilang hari. At ikakasal ka sa Duchess ng Veronia. Tumango si Emilio, may luha sa gilid ng mata. Tatanggapin ko. Kinabukasan bago pa sumikat ang araw, tahimik siyang umalis ng palasyo. Naka-plain shirt, simpleng jacket, bitbit lang ang maliit na bag. Wala nang mga kawal o karwaheng may bandila. Siya na lang, si Emilio. Hindi bilang prinsipe, kundi bilang isang taong naghahanap ng sarili. Habang lumalayo ang sasakyang sinasakyan niya, natanaw niya ang palasyo sa dulo ng burol. Maganda pa rin, pero parang isang kulungang ginintuan. Ngumiti siya ng bahagya. Simula na ng totoong buhay ko. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang huminga siya ng malaya. Mula sa malamig na Europa, tumapak si Prince Emilio na ngayon ay si Mio sa isang malayong baryo sa Pilipinas. Pagbukas pa lang ng pinto ng bus, sinalubong siya ng mainit na hangin at amoy ng palayan. Sa paligid ay puro lunti ang bukid, mga batang naglalaro ng patentero sa tabi ng kalsada at mga tandang na tila sumisigaw ng welcome. Grabe, ang tahimik. Bulong ni Mio habang binibitbit ang kanyang lumang bag. Sanay siya sa mga matataas sa gusali at mamahaling sasakyan. Pero dito, ang tanging tunog ay hampas ng hangin sa mga dahon at halakhak ng mga bata. Naka-plain white shirt lang siya, faded na pantalon at lumang rubber shoes na binili niya sa lumang tindahan sa bayan. Pinilit niyang tinatago ang pagiging sosyal sa biglaan niyang iniwan. Pagdating niya sa baryo, tinuro ng tricycle driver ang isang bakanting kubo sa tabing bukid. Pawid ang bubong, kawayan ng dingding, at may maliit na bintanang may kortinang bulaklakin. Diyan daw nakatira yung mag-asawang lumipat sa Maynila. Sabi ng driver, kung gusto mo, pwede kang mag-arkela, mabait ang may-ari niyan. Ngumiti naman si Mio. Sige kuya, dito na lang ako. Nang binuksan niya ang pinto, naamoy niya agad ang halong amoy ng kawayan at alikabok. Simple, malamig sa loob, at walang kahit anong ginto o kristal. Pero para kay Mio, parang palasyo pa rin. Palasyo ng kalayaan. Habang nagkaayos siya ng gamit, may ilang kapitbahay na sumisilip mula sa bakod. Bagong lipat daw, sabi ng isang ale. Ang puti, baka maarte yan, sagot pa ng isa. Maputi pero pogi, half foreigner siguro yan, pero baka tamad. Napangiti si Mio. At least hindi nila ako kilala. Bulong niya sa sarili. Sa unang pagkakataon, wala siyang korona, walang protokol. Tao lang siya. Pero mabilis ding napalitan ng kaba ang ngiti niya. Hindi pala madali ang buhay sa probinsya. Una niyang tinangkang mag-igib ng tubig. Nakita niya ang poso sa tapat ng kubo at sinubukan itong bombahin. Pero imbes na lumabas ang tubig, biglang bumulwak sa gilid at tumilamsik sa mukha niya. Nabasa siya mula ulo hanggang paa. Hoy! Akala mo gripo yan ano, iho? Sigaw ng isang matandang babae habang humahagalpak sa tawa. Pasensya na po, hindi kasi ako sanay. Sagot naman ni Mio sabay tawa rin. Pagkatapos ay sinubukan niyang magluto ng kanin sa uling. Pinanood muna niya ang mga kapitbahay kung paano. Tapos sinubukan niya rin. Pero sa sobrang init, napaso siya. Aray! Bakit hindi mo naman hininaan ang apoy? Tanong ng batang si Junjun sabay tawa. Akala ko kasi mas mabilis maluluto sabi ni Mio sabay kindat sa bata. Kinahapunan, habang naglalakad siya sa gilid ng bukid, muntik pa siyang masipa ng kalabaw ng kapitbahay.
Hoy, sa kaliwa ka dumaan, hindi sa likod! Sigaw ng isang lalaki sabay tawa. Ngumiti si Mio at nagmano. Ay pasensya na po, bago lang po ako rito. Baguhan nga, pero ayos lang yan. At least marunong kang bumate. Sabi ng lalaki, sabay tapik sa balikat niya. Sa unang araw pa lang ramdam na ni Mio ang pagod. Pawis na pawis siya. May putik ang pantalon at ang kamay niya may paltos. Pero sa halip na sumuko, ngumiti lamang siya. Hindi ako pwedeng tumigil. Ginusto ko to. Bulong niya sa sarili. Kinabukasan, tinulungan siya ng ilang kapitbahay na maglinis ng paligid. Habang nagwawalis, nilapitan siya ng Ale kahapon. Aba, marunong ka naman palang magtrabaho, iho. Sabi nito. Sinubukan ko po. Sagot ni Mio sabay ngiti. Ang tawag mo sa amin, ate, hindi po. Dito walang mayayaman. Biro pa ng babae. Lumipas ang mga araw. Unti-unting natutunan ni Mio ang buhay baryo. Natutunan niyang mag-igib ng hindi nababasa, magluto ng sinangag sa uling, at magbayo ng palay. Minsan, sumasama pa siya sa mga lalaki sa bayan para tumulong mag-ani ng gulay. Mio, hindi yan gym, lupa yan. Sigaw ng isa habang pinagmamasan siyang pawis sa pawis sa pagbubungkal. Kailangan kong palakasin to. Sagot niya habang tinuturo ang braso sabay tawa. Sa hapon, madalas siyang maupo sa tapat ng kubo. Hawak ang baso ng malamig na tubig. Pinapanood ang araw na unti-unting lumulubog sa palayan. Sa mga ganitong oras, napapaisip siya. Ganito pala ang buhay ng ordinaryong tao, no? Simpleng pagod, pero totoo. Walang utos, walang tungkulin. Ikaw lang at ang araw. Isang gabi, habang kumakain siya ng tuyo at itlog sa maliit na mesa, kumatok ang kapitbahay na si Mang Pilo. Mio, bukas may bayanihan sa kabilang bukid. Tulungan mo kami, ha? Opo, tutulong po ako. Ay aba, marunong na yung sumagot ng opo. At kinabukasan ay sumama nga siya. Tumulong magpukpok ng kahoy, magpasa ng mga hollow blocks at maghatid ng merienda. Basang-basa siya ng pawis pero masaya. Lahat ng tao ngumiti sa kanya, walang alam sa tunay niyang pagkatao. Habang nakaupo naman siya sa ilalim ng puno pagkatapos ng trabaho, pinanood niya ang mga bata na naglalaro at ang mga nanay na nagtawanan habang naguhugas ng plato sa tabi ng sapa. Dito pala nararamdaman ang totoong saya. Mahina niyang sabi habang pinupunasan ng pawis. At sa unang pagkakataon sa buhay niya, wala siyang iniisip na trono o korona. Wala siyang bantay o protocol. Siya lang, ang lupa, at mga taong walang alam kung sino siya noon. Ngayon niya lang naramdaman na buhay talaga siya. Mainit ang araw noon sa bukid. Pawis sa pawis si Mio. Nakayuko habang nag-aararo ng lupa. Sa wakas, marunong na siyang gumamit ng kalabaw. O akala lang niya. Habang nakatutok sa pag-aararo, hindi niya napansin na medyo lumampas na pala siya sa kabilang lote. Nang tumingin siya sa likod ay may natapakan na siyang mga bagong tanim na palay. Hoy, mga tanim ko yan! Napalingon siya. Mula sa kabilang dulo ng pilapil may babaeng nakataas ang tabo sa kamay. Parang handa siyang hampasin. Naka-shorts, may rubber boots at may pulang bandana sa ulo. Sunog sa araw ang balat pero maganda. Simpleng ganda na para bang hindi kailanman umaasa sa make-up. Pasensya na, sabi naman ni Mio agad. Huminto sa ginagawa. Hindi ko po sinasadya. Lumapit ang babae. Naglalakad na parang may sariling marching band sa bawat hakbang. Sinasadya man o hindi, nasayang mo pa rin. Alam mo bang ilang oras kong tinanim yan? Pasensya na talaga, miss. Lira, pangalan ko. At hindi miss. Lira. Sorry talaga, Lira. Inirapan siya ni Lira bago tumalikod. Pero bago pa siya makalayo, napansin niya si Mio na parang tulala lang. Nakatingin sa kanya. Ano, may problema ka pa? Tanong niya na medyo iritado. Wala. Naisip ko lang parang narinig ko na pangalan mong Lira sa kanta. Di kumanta ka na lang dyan. Huwag lang sa palayan ko. Lumakad si Lira palayo habang umiiling. Si Mio naman napakamot sa ulo. Okay.
Unang araw ko lang makakasira pa agad ako ng tanim. May kaaway pa agad ako. Kinabukasan, maaga pa lang, narinig na ni Mio ang boses ni Lira mula sa kabilang lote. Hoy! Huwag kang lalapit dito, ha? Sigaw nito, sabay turo ng tabo sa kanya. Hindi ako lalapit, promise. Sagot niya sabay kindat. Habang nagbubungkal si Mio, narinig niya si Lira na kumakanta habang nag-iigib ng tubig. Maganda ang boses. Medyo paos pero may lambing. Napapangiti naman si Mio habang pinapakinggan siya. Ngunit sa tuwing titingin siya sa direksyon ni Lira, nahuhuli siya nitong nakatingin. Ano? Nakatingin ka na naman? Sigaw ni Lira. Hindi. Tinitingnan ko lang kung may tumutulong ba sa palayan. Sagot niya naman agad. Ah, ganon? Baka gusto mo tumulong dito? Baka masira mo lang ulit. Mula noon, hindi na sila magkasundo. Pero hindi na rin mapigilan ni Mio na mapalapit. Tuwing kailangan ni Lira ng tulong magbuhat ng sako, laging andun siya. Kahit pinapaalis pa siya, tumutulong pa rin. Isang hapon, bumuhos ang ulan habang nasa gitna sila ng bukid. Si Lira, imbes na umuwi, pinilit tapusin ang pagtatanim. Lira, basa na yan, tama na muna! Sigaw ni Mio, habang hawak ang payong. Sanay na ako sa ulan, baka masiraan ka ng boses mo dyan, Mr. Sosyal. Balik pa ni Lira. Hindi ako sosyal ano, marunong na nga ako magluto ng tuyo sa uling oh. Wow, medalya para sa'yo. Sabi nito, pero hindi napigilang mapangiti. Nang lumakas pa ang ulan, tumakbo si Mio papunta sa kanya at itinapat ang payong sa ulo ni Lira. Ano ba, maliligo ako, hindi mo kailangan. Hindi ako pwedeng manood lang, paano kung lagnatin ka? Tigilan mo na nga yung drama mo, teleserye yarn? Pareho silang natawa at sa gitna ng ulan, sa unang pagkakataon, hindi sila nagbangayan. Tahimik silang naglakad pa uwi. Parehong basang-basa pero may kakaibang saya sa puso. Pagdating sa kubo ni Mio, inalok niya si Lira ng tuyo at itlog at kape. Wala ka bang ibang ulam? Tanong ni Lira pero kinuha rin ang plato. Yan lang afford ko pero masarap yan, promise. Tingnan natin. Kumuha siya ng subo at nagulat sa lasa. Uy, hindi naman pala masama. See? Hindi lang ako pang prinsipe, pwede rin akong tagaluto. Ha? Prinsipe? Ang OA mo? Napatawa si Mio, medyo kinakabahan sa sinabi. Ha, joke lang. Prinsipe ng palayan. Sus, ang corny mo. Sagot ni Lira. Habang umuulan sa labas, nagpatuloy sila sa pagkukwentuhan. Nalaman ni Mio na lumaki si Lira sa baryo, sanay sa hirap ng buhay. Siyang nag-aalaga sa mga lupain na tanim ng pamilya nila mula pagkabata. Walang arte, walang takot sa trabaho. Dati gusto kong umalis dito, sabi ni Lira na nakatingin sa labas. Pero naisip ko, baka para talaga ako dito sa lupa, sa mga taong ganito lang kasimple. Hindi mo ba gustong makita ang mundo? Tanong ni Mio. Hindi kailangan, basta may sarili kang lugar na masaya ka, sapat na yun. Tahimik silang pareho. Sa loob ni Mio, may kung anong gumalaw. Ang mga salitang yon, masaya ka, sapat na. Parang simpleng linya pero tumama sa kanya ng diretsyo. Kailan nga ba siya huling nakaramdam ng ganoong kasimpleng saya? Kinabukasan, bumalik siya sa bukid. Sa tuwing makikita niya si Lira, nagiging magaan ang araw niya. Pero si Lira, matigas pa rin. Hoy, huwag mo ako titigan ng ganyan. Hindi ako tanim na tutubuan mo ng ngiti ha. Ang galing mo doon Sagot naman ni Mio sabay ngiti. Kulit mo Mio, magtrabaho ka na nga muna. At kahit madalas siyang pinapagalitan, napapansin ni Lira na tuwing nandyan si Mio, mas madali siyang umiti. Kahit ayaw niyang aminin. Gusto niya ang ingay at kabagalan ng lalaking iyon. Isang hapon, habang sabay silang nagpapahinga sa lilim ng puno, nagtanong si Lira. Bakit ka ba napadpa dito? Wala sa itsura mo magsasaka. Napatingin si Mio sa langit. Siguro gusto ko lang matutong mabuhay? Ha? Ano yun? Tanong ni Lara. Yung mabuhay ng totoo.
Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto mo. Hindi na sumagot si Lira, pero sa tingin niya, may kung anong lungkot sa likod ng ngiti ni Mio. At mula noon, hindi na lang siya basta yung lalaking sumira ng tanim. Para kay Lira, si Mio yung laging magulo pero totoo. At para naman kay Mio, si Lira ang babaeng tigasin, matapang, prangka at unang taong tumingin sa kanya bilang ordinaryong tao at hindi bilang prinsipe. At doon, unti-unting kumislap ang kakaibang interes sa puso ng isang prinsipe. Isang damdaming hindi niya kayang ipaliwanag, pero alam niyang totoo. Maagang gumising si Mio kinabukasan. Akala niya tahimik ang umaga sa baryo, hanggang sa marinig niyang sigawan sa labas. "Hoy, dahan-dahan sa kalabaw, hindi yan sports car!" Napasilip siya sa bintana. Halos buong baryo ay nakapaligid sa palayan, at doon niya nakita si Mang Berto. Nakaturo sa kanya habang hawak ang lubid ng isang malaking kalabaw. "Mio, ikaw nang bahala magpaikot dyan, madali lang yan. Hilahin mo lang ng dahan-dahan," sabi ni Mang Berto, sabay abot ng lubid. Ako? Halos mapaubo naman si Mio. Hindi ba dangerous to?" "Dangerous? Kalabaw lang yan, hindi leon," sagot ni Mang Berto na natatawa. Kaya ayun, nakatayo si Mio sa gitna ng palayan. Putek sa binte, araw sa batok, at isang kalabaw na ayaw kumilos. "Okay," bulong niya sa sarili. "Simple lang to." Hilahin ng kaunti, sabay sigaw ng, "Ano nga ulit? Hoy?" Hinili niya ang lubid, ngunit walang nangyari. Good morning, Mr. Kalabaw." Biro niya pero hindi pa rin gumagalaw. Sa pangalawang hilang mas madiin, pak! Bumitaw ang lubid at umupo ang kalabaw. Tumawa pa ang mga bata sa gilid. "Ayaw ka niya, kuya. Baka gusto mong pakainin muna," sigaw naman ang matanda sa likod. Pero hindi siya sumuko. Sa pangatlong hilang may buwelo, biglang kumaripas naman ang takbo ng kalabaw, diretso sa gitna ng pilapil. "Hoy, teka lang!" sigaw ni Mio, sabay takbo habang hawak ang lubid. Mabilis ang kalabaw, pero mas mabilis ang pagbagsak ni Mio. Bagsak sa putik, halos lumubog pati mukha. Tawanan pa ang lahat. May kumukuha pa ng video sa lumang cellphone. "Grabe, viral to mamaya, panigurado," sabi ng isa. Maging si Lira ay hindi rin nakatiis. Natawa siya ng malakas, halos mapahawak sa tiyan. "O ano, Mr. Social? Marunong mag-Italian pero hindi marunong magkalabaw?" Ningalingon siya ni Mio habang pilit na tumatayo. "At least may effort ako. Yung kalabaw mo, parang ayaw sa akin eh." "Nako, baka naaamoy na malinis ka masyado," sagot ni Lira na tumatawa pa rin. Ilang minuto pa, pinilit ni Mio ulit. Pawis, putik, hingal. Nakita ni Lira na medyo nanginginig na ang kamay niya. Sa kabila ng katigasan ng ulo ni Mio, kita niyang hindi ito sumusuko. "Hay nako," sabi ni Lira sabay lapit. "Dito, ganito, gawin mo." Hinawakan niya ang kamay ni Mio para ituro ang tamang pagkakahawak sa lubid. "Dito ka tumayo, medyo liko mo ng kaunti para makuha mo yung bigat." Napatigil si Mio. Malapit si Lira. Sobrang lapit. Amoy niya ang araw sa buhok nito. Halong pawis at shampoo o conditioner. Mainit, totoo, at nakaka-tense. "Ganito, huwag mong sasabayan, patapik lang, hindi hampas." "Patapik lang?" tanong ni Mio sabay ngiti. "Oo, hindi mo kailangan makipag-away sa kalabaw, ano? Kaibiganin mo." Ganun pala. So kailangan ko muna magpakilala. "Hi, Mr. Kalabaw, I'm Mio." Napailing si Lira at natatawa. "Ang kulit mo talaga, Mio." Sinubukan ulit ni Mio ang ginawa ni Lira. Dahan-dahan, maingat. At sa wakas, gumalaw ang kalabaw. Ayan, gumagalaw na," sigaw niya na tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa rin ang mga tao. Aba, marunong din pala. Hindi na siya Mr. Social, Mr. Kalabaw na. Tumawa pa si Lira, pero sa loob-loob niya, may kakaibang tuwa. Ang dating suplado at tahimik na lalaking, laging parang naliligaw, ngayon ay marunong nang ngumiti ng totoo.
Hoy, prinsipe ka ba? Ang arte mo ha? Biro niya. Bigla naman napatigil si Mio. Parang natinig na isda. Ha? Hindi, syempre, hindi. Napangiwi si Lyra. Relax, joke lang. Sino ba mag-aakala na may prinsipe dito sa bukid? Napatawa si Mio, pero may kaunting kaba. Hindi niya alam kung tatawa ba o lalayo. Wala naman kasi sigurong prinsipe na marunong magpahila ng kalabaw. 'Di ba? Sabi niya sabay kindat. Depende. Baka may tumatakas lang sa palasyo. Sagot ni Lyra. Pabirong seryoso. Sandaling tumahimik. Parang may bigat sa hangin. Biro lang yon ha? Dagdag pa ni Lyra agad. Ngumiti naman si Mio pero sa loob niya, ramdam niya ang lihim niyang pinagtatagpo. Parang bomba na pwedeng sumabog anumang oras. Pag uwi niya sa kubo, halos hindi na makagalaw si Mio sa sakit ng katawan. Bawat galaw may tutol ang kalamnan. Pero sa halip na mainis, napangiti siya habang humihiga sa banig. Binuksan niya ang maliit na notebook na dala niya mula pa sa syudad at nagsulat. First time kong mapagod. Pero mas masarap kesa sa anumang royal dinner. Habang nakahiga, pinakikinggan niya ang kuliglig sa labas at ang hangin na dumadampi sa bintana. Sa gitna ng putik, tawanan at hirap, may kakaibang saya siyang naramdaman. Hindi dahil sa kalabaw, hindi dahil sa tagumpay, kundi dahil sa babaeng nagturo sa kanya kung paano humawak. Hindi lamang ng lubid, kundi ng pagkakataong maramdaman muli ang buhay. At ang pangalan nito, Lyra. Lumipas sa mga araw at parang naging parte na ng araw ni Mio si Lyra. Tuwing umaga, sabay silang pupunta sa palayan. Si Lyra may bitbit na tabo. Si Mio naman may dalang kahoy na minsan ay hindi niya rin alam kung para saan. Hoy, wag mong itutusok yan kung saan-saan. Sabi ni Lyra na natatawa. Bakit? May rules ba pala dito? Sagot naman ni Mio habang nagkakamot ng ulo. Meron. Baka matamaan mo yung mga pananim. Sayang trabaho namin. Ngumiti si Mio. Aba, parang ikaw ang boss dito ah. Hindi ako ang boss, pero marunong ako magtrabaho. Balik ni Lyra. Sabay irap na may halong ngiti. Unti-unti sanay na si Mio sa ritmo ng baryo. Hindi na siya natatakot sa kalabaw. Marunong nang humawak ng pala. At kahit minsan napuputikan, hindi na siya umaangal. Kapag sobrang init naman, nagtatalo silang dalawa kung sinong unang didilig ng gulay. Mio, huwag mong buhusan lahat, sigaw ni Lyra. Bakit? Gusto mo half lang? Hindi, gusto ko pantay, hindi parang baha. Kapag umuulan, hindi sila tumitigil. Magkakarera silang maglipit ng mga pananim. Parehong basang-basa. Parehong tumatawa. Parang may mga batang walang problema. Isang tanghali. Sabay silang kumain sa ilalim ng puno. Dahon ng saging ang pinggan. Tuyo, itlog, kamatis at kanin na halos may buhangin pa. Hindi ka ba nababahala? Tanong ni Lyra habang umunguya. Sanay ka bang mabuhay ng ganito? Umiling si Mio, may maliit na ngiti. Sa totoo lang, dito ako unang huminga ng buo. Napatingin si Lyra. May kung anong lalim sa tono ni Mio, pero hindi niya pinansin. May pamilya ka ba? Tanong niya ulit. Meron, sagot naman ni Mio na mahina. Pero malayo sila. Hindi nila alam na kaya ko to. O baka naman runaway rich boy ka ha? Biro pa ni Lyra. Napahinto si Mio. Parang natigilan. Hindi siya agad nakasagot. Ngumisi naman si Lyra. Hindi alam ang bigat ng tinamaan niyang biro. Ha, joke lang yun ha. Halika na, marami pa tayong bubunutin. Minsan, tinuruan ni Lyra si Mio na magluto ng adobong manok sa uling. Ayan, timplahan mo ng toyo suka ha? Ah, okay, so equal parts? Tanong ni Mio habang nagbubuhos ng toyo. Hoy, hindi swimming pool! Sigaw ni Lyra. Pero huli na, umapaw ang timpla. Nang ilagay sa uling, sunog ang balat, pero hilaw ang loob. Umuusok ang paligid, parang may nagkakamping sa kusina.
Teka lang, pwede pa itong isalba, sabi ni Mio habang pinalo ng tabo ang usok. Hindi yan adobo, broiled disaster yan. Tawa ni Lira na halos maiyak. Sa huli, kumain pa rin sila. May halong usok, tawanan at konting ubo. Pero sabi ni Mio, ito ang pinakamasarap na adobo na natikman ko. Siguro kasi ikaw nagluto? Siguro kasi kasama kita? Sagot niya na medyo pabulong. Tahimik naman si Lira saglit, pero tinapik lang siya sa braso. Nako, baka pati ako maluto sa banat mo ah. Tuwing gabi, nakahiga si Mio sa kanyang papag, nakatanaw sa mga bituin. Walang aircon, walang servants, walang tunog ng piano o alingaw-ngaw ng mga bulwagan. Tanging tunog lang ng kuliglig at hampas ng hangin sa pawid. Bakit parang mas payapa rito? Bulong niya sa sarili. Habang nakatitig sa kalangitan, naaalala niya ang palasyo, ang malamig na marmol, ang mga nakapilang butler, at ang ngiting pilit tuwing may royal event. Pero sa baryo, kahit pagod siya, totoo ang ngiti. Isang gabi dumaan si Lira sa kubo niya, may dalang kaldero. Oh, eto may niluto si Mama, tikman mo raw. Wow, thank you, sabi ni Mio na medyo nahihiya pa. Pwede bang ako na magugas mamaya? Aba, marunong ka na? Sige, pero wag mong basagin ha, plastic yan. Nagtawanan sila. Simple lang pero may lambing. Habang kumakain, nagkakwentuhan sila tungkol sa pangarap. Alam mo, gusto ko magkaroon ng sariling taniman, sabi ni Lira. Yung akin lang yung ako nagtanim, ako rin ang aani. Ngumiti si Mio. At gusto ko makita yon. Gusto ko makita kang maging masaya. Napatigil naman si Lira. Bakit? Aalis ka ba? Medyo napalunok si Mio. Hindi ko alam. Tumahimik ang paligid. Hangin lang maririnig. Saka ang kaluskos ng mga dahon. Sa mga sumunod na araw, mas naging malapit sila. Hindi man nila sabihin ng diretsyo, pareho nilang naramdaman na may kakaibang koneksyon. Tuwing nagkakatama ang mga mata nila, may ngiting hindi na kailangang ipaliwanag. At tuwing nagkakahawakan ng kamay habang nagtutulungan sa palayan, parehong mabilis na bumibilis ang tibok ng puso nila. Hindi iyon tipong ligawan na may bulaklak o mamaharing regalo. Ito yung ligawan sa gitna ng pawis, araw at putik. Totoo, tahimik at walang halong formalidad. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unting napagtanto ni Mio. Hindi ko lang gusto ang buhay dito. Mahirap tong iwan. Lalo na dahil sa babaeng tigasin, makulit at may pusong kasing init ng araw sa palayan, si Lira. 3 buwan nang lumipas mula ng unang araw ni Mio sa baryo. Marunong na siyang magtanim, magluto ng adobo na hindi hilaw, at minsan pa nga marunong ng mang-asar kay Lira. Pero ngayong araw, iba ang kaba niya. Fiesta ng baryo. Simula pa lang ng umaga, puno na ng paligid ng mga banderitas, mga bata at matatanda. Naglilinis, may sumasabit ng kiping sa plaza. May amoy lechon at inihaw na pusit at isda sa hangin. Tila buong baryo, buhay na buhay. Lira, ang ganda mo naman! Sigaw ng mga kapitbahay habang dumadaan si Lira. Nakasimpleng floral dress lang siya, pero dahil sa natural niyang ganda at ngiti, para siyang reyna ng piyesta. Nakabagsak ang buhok, may kaunting pulbo sa pisngi at lip gloss sa labi, at may dalang kiping na parang bulaklak. Si Mio naman nakatayo sa gilid ng kalsada, suot ang puting polo at lumang jeans. Inaayos pa niya ang buhok gamit ang kamay, kahit alam niyang wala naman siyang ayos-ayos sa itsura. Pero sa bawat tingin niya kay Lira, para siyang nakalimot huminga. Teka lang, bulong niya sa sarili. Bakit parang iba to? Nang marinig niyang ingay mula sa plaza, napatingin siya. Dumating si Tomas. Si Tomas, ang crush ng bayan. May motor, nakabandana, at yung ngiting parang laging mayabang pero charming sa mga babae. Lira! Sigaw ni Tomas habang papalapit. Sasayaw tayo mamaya ha? Hindi pwedeng tumanggi. Si Lira naman ay natawa.
Tomas, ang dami mong sinabi. Di ka pa nga nagsisimulang tugtugan eh. Parang mauna na ako. Sagot naman ni Tomas sabay kindat. Si Mio nakaupo naman sa may gilid ng tindahan ni Aling Cora. Napakunot ang noo. Hindi niya maintindihan kung bakit ang sikip ng dibdib niya. Nakita pa niya si Lira na pinagtatawanan si Tomas. At doon, parang may sumundot sa puso niya. Habang tumutugtog ang bandang kapitbaryo, nagsimula ang sayawan. Lahat ng tao masigla, nagtatawanan. Si Tomas agad na lumapit kay Lira. "Halika na," sabi nito. "Ha? Hindi ako marunong yan." Tanggi ni Lira. Di tuturuan kita." At bago pa makatanggi, hinila siya nito sa gitna ng crowd. Napatayo si Mio. Parang biglang tumigil ang mundo niya habang pinapanood ang dalawa. Magkadikit ang kamay, sabay ang bawat hakbang. At nang dumikit ang noo ni Tomas kay Lira, kahit biro lang, doon ay tumama ang kidlat ng selos kay Mio. "Grabe ang lapit nila," bulong na isang ale. "Ang ganda nilang tignan dagdag pa ng isa. Napahigpit ang hawak ni Mio sa plastic cup ng gulaman hanggang sa masira ito. Tumingin siya sa tito ni Lira na kumakain ng isaw. "Tito, magaling ba yung Tomas na yun?" "Magaling mang asar. Yun ang sigurado." Sagot ng tito sabay tawa. Habang lumalakas ang tugtugan, napansin ni Lira si Mio sa gilid. Nakatayo lang, parang gustong sumugod pero hindi alam kung papaano. "Hoy Tomas, sandali lang," sabi ni Lira. "Bakit, may hinahanap ka?" Tanong ni Tomas may halong biro. Ngumiti lamang si Lira pero alam niyang may nakatingin. At bago pa siya makasagot, biglang pumasok si Mio sa gitna ng sayawan. "Excuse po," sabi niya sabay abot ng kamay ni Lira. "Pwede bang kami naman?" Tahimik sandali. Tapos sabay-sabay nagkatawanan ng mga tao. "Uy, may agawan ng partner sigaw ng isa. "Love triangle to," sabi naman ng tinatilyo sa gilid. Si Lira nagulat pero natawa. "Mio, marunong ka bang sumayaw?" "Hindi talaga, pero gagawin ko kung kailangan." Sabay hawak sa kamay ni Lira at sinubukan niyang sumabay sa tugtog. Unang hakbang, nagkabanggaan. Pangalawa, natapakan niya ang sandal ni Lira. "Aray, dahan-dahan!" Tawa pa ni Lira. Pero hindi niya maiwasang mapangiti. Hanggang sa nagkabanggaan ang noo nila. Pareho silang natawa. Si Tomas sa gilid umiiling. "Ano to, teleserye?" Bulong niya sabay lakad palayo. Habang tuloy yung musika, napansin ni Lira na kahit sintonado sa galaw, seryoso si Mio. Hindi siya tumitingin sa paligid, sa kanya lang. Parang gusto niyang sabihin, "Ikaw lang ang dahilan kung bakit ako nandito." Pagkatapos ng sayawan, sabay silang lumabas sa plaza. Nasa tapat sila ng tindahan, may ilaw ng parol at amoy ng nilulutong banana cue. "Bakit mo ginawa yon?" Tanong ni Lira. Nagkibit balikat. "Hindi ko alam. Siguro kasi ayokong may ibang sumasayaw sa'yo." "Seloso ka?" Tanong ni Lira sabay ngiti. "Siguro?" Sagot niya, halos pabulong. "Kasi hindi ko kayang makita kang nakatawa sa iba." Tahimik sandali. Tapos sabay silang natawa. "Nako, baka teleserye nga to," sabi pa ni Lira. "Okay lang. Basta lang ako bang leading man?" Pag-uwi nila, dumaan pa sila sa may videoke contest. "Sige na, kumanta ka," sabi ni Lira na inaasar siya. "Ayoko wala akong boses," tanggi ni Mio. Ako rin nga pero ganito lang kasimple ang saya dito, kanta lang, kahit mali tono." Napaisip si Mio at kinuha ang mikropono. "Para sa'yo to," sabi niya. At sinimulan niyang kantahin. Medyo sentonado pero buong puso. "Sa puso ko, ikaw ang reyna." Tawa ng tawa ang mga tao, pati si Lira. Halos hindi na makahinga sa kakatawa. Pero habang patuloy na kumakanta si Mio, napansin niyang unti-unting tumigil si Lira sa pagtawa. Tumitingin lang ito, tahimik pero may lambing sa mga mata. At nang matapos ang kanta, sabay sigawan ng mga bata. "Yehey! Bagong love team ng baryo!"
Si Lira naglakad papalapit kay Mio, may ngiti sa labi. Hindi ka marunong sumayaw, hindi ka marunong kumanta. Pero tumingin siya diretso sa mata ni Mio. Ang galing mo magparamdam. At doon habang sumasayaw ang mga ilaw ng perya at humahalimuyak ang inihaw sa hangin, alam ni Mio kung bakit kumakabog ang dibdib niya. Selos nga ang naramdaman niya. Pero hindi lang basta selos. Dahil sa puso niya, malinaw na ang sagot. Mahal niya na si Lira. Mainit ang araw na magsimula silang magtanim ng bagong palay. Pareho silang pawisan. Pawis na parang langis pero hindi alintana. Ang mahalaga, sabay silang gumagalaw. Si Mio ngayon marunong nang gumamit ng asarol. Si Lira naman, abala sa pag-aabot ng mga binhi. Uy, pantay ha? Sabi ni Lira. Tinuturo ang linya ng mga tanim. Hindi yan drawing contest, dapat diretso. Ngumiti naman si Mio. Sorry, prinsipe kasi ako dati. Dati akong perfectionist. Napatawa si Lira. Aba, may paprinsipe ka pang nalalaman. Dito sa baryo, ang tawag dyan, maarte. Ikaw, ganito yung biro ni Mio. Hindi ka naman prinsesa pero ang ganda mo. Aba, ang galing mo talagang mambola, no? Sagot naman ni Lira, pero halatang namulang pisngi. Habang tumatagal, mas nagiging magaan ang pagitan nila. Madalas silang mag-asaran. Pero sa totoo lang, doon nagsisimula ang mga ngiti. Pagkatapos ng taniman, nagpasya silang magpahinga sa may gilid ng palayan. Doon ay may malaking puno ng mangga, may upuang kawayan, at tanaw ang mga bundok habang kumakain ng saging at kape. Napatingin si Lira sa langit. Ang ganda ng ulap ano? Sabi niya. Oo, sagot ni Mio. Pero mas maganda kung may araw. Ha? Bakit? Tanong naman ni Lira. Kasi kapag umulan, hindi ko makikita ang ngiti mo. Bago pa siya makareact, bumigat bigla ang hangin. May kulog at ilang minuto lang, bumuhos ang malakas na ulan. Bumuhos ang ulan bago pa man sila makauwi. Tumakbo silang pareho papunta sa lumang kubo sa gilid ng palayan. Hingal, basang-basa, pero nagtatawanan. Pagpasok nila, sabay silang huminga ng malalim. Mainit sa loob kahit malamig sa labas. Teka, basang sisiw ka na, sabi ni Lira habang kinukuha ang tuwalya at pinunasan ng buhok ni Mio. Nakatawa ito pero halatang namamangha sa kanya. Hindi ko alam kung mas malamig ang ulan o kung mas mainit ka. Biro niya. Mahina pero totoo. Napahinto naman si Lira, nanlaki mga mata. Mio? Ngunit bago pa niya natapos, hinaplos na ni Emilio ang pisngi niya. Maingat at parang baka mabasag. Hindi ko alam kung ano mangyayari bukas. Bulong niya. Pero ngayong gabi, gusto ko lang maramdaman na totoo to. Tahimik, tanging patak ng ulan at tibok ng puso nila ang naririnig. Dahan-dahan siyang lumapit hanggang sa magtagpo ang kanilang mga labi. Mahinahon, nanginginig, parang pangakong matagal nang gustong sabihin. Hindi yon halik ng laro, kundi halik ng dalawang taong matagal nang naghihintay. Lumalim ang sandali. Bumagal ang paligid. Ang ulan sa labas, parang musika. Ang hangin, tila huminto. Niyakap ni Lira si Mio. Mahigpit na parang ayaw niya nang matapos ang gabi. At sa gitna ng ulan, ang init ng kanilang yakap. Naglaho ang pagitan ng isang prinsipe at isang simpleng babae. Dalawang kaluluwang pareho lang ang gusto. Ang magmahal ng totoo. Sa labas ay patuloy ang pag-ampon. Sa loob ng kubo, may liwanag ng lampara na marahang pumipintig. At bago tuluyang dumilim ang eksena, maririnig lang ang mahina niyang bulong. Kung panaginip lang to, sana wag na ako magising. Tahimik bigla. Walang tugtog, pero may musika sa pagitan ng mga patak ng ulan. Si Lira napatingin sa kanya. Hindi dahil basa siya, kundi dahil sa paraan ng pagkakatitig ni Mio. Yung tingin na parang binabasa pati kaluluwa mo. Lira, bulong ni Mio. Sanay ako sa mga bulwagan, ilaw, musika. Pero dito sa bukid, sa ulan, kasama ka. Mas totoo lahat. Napayuko si Lira.
May parte sa kanya na gustong maniwala, pero may parte rin na takot kasi minsan na siyang naniwala, nasaktan din siya. "Huwag mo akong paaasahin, Mio," mahina niyang sabi. "Madali ka magsalita, pero pag alis mo, ako naman ang maiiwan." Unang halik, malamig ang paligid, pero mainit ang sandaling yon. Walang salitang kailangan. Yung halik na parang pangako, pero puno pa rin ng takot. Matapos ang ilang segundo ay kumalas si Lira. May luha sa mata niya, halong ulan at emosyon. "Bakit ka umiiyak?" tanong ni Mio, halatang nag-aalala. "Natatakot ako," sagot ni Lira na mahina pero totoo. "Kasi pakiramdam ko, pag nawala ka, hindi ko kakayanin." Tahimik si Mio. Kinuha niya ang kamay ni Lira. Hinigpatan ng hawak. "Hindi ako mawawala." "Hindi. Habang ako mismo ang pumili na manatili rito." Tumawa si Lira habang sinusubukang patuyuin ang buhok ni Mio gamit ang tuwalya. "Ang tigas ng ulo mo. Kung naghintay ka lang ng 5 minuto, hindi sana tayo nabasa." Ngumiti naman si Mio. Kung naghintay ako, hindi ko sana naranasan yung halik mo at pagmamahal mo." "Loko ka talaga," sagot ni Lira na halatang kinikilig. Habang kumakain sila ng mainit na lugaw sa ilalim ng lampara, ramdam ni Lira na may nagbago. Hindi na ito yung simpleng asaran sa bukid. May bigat na ang bawat tingin. May lambing na sa bawat biro. Kinagabihan, nagpaalam si Lira. "Mauna na ako, baka pagalitan ako ni Tito." Pag-alis ni Lira, naiwan si Mio sa kubo. Nakaupo sa papag, nakatingin sa labas habang patuloy ang ambon. Kinuha niya ang lumang notebook at sa ilalim ng lampara, nagsulat siya. "Ngayong gabi, unang beses kong mahalikan at maramdaman ang pagmamahal at ang babaeng dahilan kung bakit ayokong bumalik sa palasyo." Habang pinakikinggan niya ang kuliglig sa labas, naramdaman niya ang kakaibang katahimikan. Hindi ang katahimikan nakakabingi, kundi yung nakakapuno. At sa kabilang dulo ng baryo, si Lira naman nakahiga sa banig. Hawak ang lumang payong. Napapangiti siya kahit may luha sa mata. "Bakit ba ako natatakot?" bulong niya. Ang totoo, gusto ko naman siya." Sa gabing yon, magkalayo sila ng kubo. Pero pareho silang gising. Pareho ang iniisip. At kahit walang cellphone, walang mensahe, pareho nilang alam. May nangyaring mahalaga. May nagbago. Hindi lang puso ang nagtagpo sa gitna ng ulan. Pati ang dalawang mundong dati magkaibang magkaiba. Ngayon, dahan-dahan ang nagiging isa. Lumipas ang 6 na buwan mula ng unang halik nila sa ulan. Mas lalong naging malapit sina Mio at Lira. Tuwing umaga, sabay silang mag-aalmusal sa kubo. Tinapay, kape. Minsan lugaw lang. Si Lira sanay na sa mga tawa ni Mio. Sa mga biro niyang minsan corny pero nakakagaan ng araw. At si Mio, parang unti-unti nang natututong maging isa sa mga taga-baryo. Tumutulong mag-ani, nakikikain sa kapitbahay, tumatawa kasama ang mga bata. Pero nitong mga huling linggo, napapansin ni Lira ang mga malalim na buntong hininga ni Mio. Minsan habang nakatingin ito sa kalayuan, parang may kung anong hinahanap o tinatakasan. "Ang lalim ng iniisip mo," biro ni Lira minsan habang naglalaba. Ngumiti lamang si Mio. "Wala to, baka gutom lang." Ngunit ramdam ni Lira na may tinatago. Isang umaga, pumunta silang magkasama sa palengke. Masaya pa noong una. Nag-aagawan sila kung sino bibili ng kamatis at nagtatawanan habang nakikipagtawaran kay Aling Baby. "Kuya, dagdagan mo naman ng 3, libre na," sabi ni Lira. "Talo ka na naman, Mio," asar niya. Kasi pag ikaw ang tumatawad, pati presyo napapababa," sagot ni Mio sabay tawa. Ngunit sa gitna ng tawanan, biglang huminto si Mio. Nanigas ang katawan. Napatingin sa dulo ng palengke. May isang lalaki na nakaitim, may earpiece at nakasombrero. Hindi siya mukhang taga roon. Maayos ang tindig, matikas at malalim ang mga mata. Tinitigan si Mio ng matagal. Nagtagpo ang mga mata nila.
Parang tumigil ang paligid. Lira, mahinang boses ni Mio. Oh, bakit? Tanang ni Lira at hindi alam kung anong nangyayari. Wala. Akala ko lang may kakilala ako. Ngumiti naman si Mio pero baka sa mukha niya ang kaba. Paglingon niyang muli, wala na ang lalaki. Pero hindi mawala sa isip ni Lira ang itsura nito. Parang may dalang misyon. Hapon na nang bumalik sila sa kubo. Habang nagluluto si Lira ng sopas, napansin niyang tahimik si Mio. Hindi na siya tulad ng dati na makulit, madaldal at laging nakangiti. Mio, may problema ba? Tanong niya habang hinahalo ang sopas. Hindi naman agad sumagot si Mio. Pagod lang ako siguro. Sagot niya sa huli. Pero habang kumukuha ng plato, nahulog mula sa mesa ang cellphone ni Mio. Luma ito, pero malinaw ang screen. 29 missed calls. Royal private line. Napatigil si Lira. Tinitigan niya ang phone. Tapos si Mio. Mio, ano to? Agad na pinulot ni Mio at pinatay ang cellphone. Wala to. Mali lang yan. Mali? Royal private line? Ano ibig sabihin nun? Tahimik. Tanging lagitik ng ulan sa labas ang maririnig. Lira, huminga ng malalim si Mio. Hindi mo kailangang malaman ang lahat. Hindi dahil sa ayaw ko magsabi pero dahil baka masaktan ka. Teka, ano bang ibig mo sabihin? Sino ka ba talaga? Hindi agad sumagot si Mio. Tinakpan niya ang kamay ng noon niya. Parang sinusubukang hanapin ang tamang salita. Hindi ako sinungaling, Lira. Pero hindi rin ako totoo sa lahat ng bagay. Teka, hindi kita maintindihan. Ang totoo, tumingin siya sa labas ng bintana. Hindi ako dapat nandito. Lumapit si Lira. Mahina ang tinig. Kung aalis ka, sabihin mo lang. Huwag mo gawing palaisipan. Hindi ko kayang umalis. Pero baka mapilitan ako. Sagot ni Mio na halos pabulong. Kinagabihan, hindi sila halos nag-usap. Si Lira tahimik lang sa tabi habang tinatapos ang niluluto. Si Mio naman panay tingin sa bintana, parang may hinihintay. Hangin lang ang pumapasok. Malamig, dala ng ulan. Sa labas, bumuhos palalo ang ulan. Pero ngayong gabi, hindi na masaya ang tunog nito. May dala na itong pangamba. Maagang gumising si Lira kinabukasan. Katulad ng dati, tinimplahan niya ng kape si Mio habang inaayos sila ang mga dayaming tuyo sa harap ng kubo. Tahimik lang silang dalawa. Hindi pa rin sila gaano nag-uusap. Simula nung gabi na dumating ang mga lalaki na kaitim. Ang daming dayami sabi ni Lira na pilit pinapagaan ang boses. Mas mabuti ng pagod sa trabaho kaysa pagod sa isip. Sagot naman ni Mio na nakangiti pero halatang pilit. Tama si Lira sa hinala niya, may iniisip pa rin si Mio. Habang nakangiti ito, baka sa mata niya ang bigat. Pero pinili ni Lira na wag munang magtanong. Gusto lang niyang maramdaman ulit ang katahimikan nila kahit sandali. Habang nakayuko silang dalawa, biglang may tumakbong batang lalaki mula sa kanto ng kalsada. Uy, manood kayo! Sigaw nito. Hingal na hingal. May balita sa TV. Royal News daw. Agad na nagkumpulan ng mga taga-baryo sa tindahan ni Aling Baby. May cellphone na nakapatong sa mesa, naka-loudspeaker at may nakasaksak na maliit na antena. Lahat nakapalibot, abot hanggang kalsada. Si Lira napilitang sumama. Si Mia naman na natili sa likod, parang ayaw lumapit. Sandali, pakinggan natin, sabi ni Mang Peping habang hinihinaan ng ingay. At doon, lumabas sa screen ang isang magarang reporter, blonde, nakatayo sa harap ng malaking palasyo. Breaking news. Official announcement from the Royal Palace. Prince Emilio de la Vega is now officially engaged to Duchess Veronica von Brecht. The royal wedding will be held next month in Carvillon. Tahimik. Walang nagsalita sa baryo. Tanging tunog ng hangin at huni ng manok sa di kalayuan ang maririnig. Si Lira, unti-unting napalingon kay Mio. Prince Emilio. Bulong niya na mahina pero nanginginig.
Si Mio ay nakayuko, hindi siya makatingin. Tila bawat patak ng ulan kagabi, bumabalik sa isip niya ngayon. Lahat ng pangakong binitiwan niya, lahat ng tawang pinilit niyang maging totoo. Sabihin mo na hindi ikaw yun. Pakiusap ni Lyra. Halos hindi lumalabas ang boses. Tahimik. Walang lumabas sa salita sa bibig ni Mio. At minsan, mas matindi pa sa sigaw ang katahimikan. Dahan-dahan umatras si Lyra. Bakit mo to ginawa sa akin? Ang tinig niya ay nagbibiyak. Pinaglalaroan mo ba ako? Mahal kita. Sagot ni Mio na nanginginig din ng tinig. Hindi ko pinili to, Lyra. Hindi ko pinili yung buhay na yon. Ikaw ang pinipili ko. Pinili mo. Pero kanina sa balita may iba kang pakakasalan. Pero hindi ko siya mahal. Kasunduan yun ng pamilya namin. Para sa politika. Sa pangalan. Eh ako, Mio. Putol ni Lyra. Luha nang lumalabas sa mata. Anong tawag mo sa atin? Kwento? Pahinga mo ba ako bago bumalik sa mundo mo? Hindi makasagot si Mio. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ni Lyra pero umatras ito. Kaya mo ako mahalin dito. Sa bukid sa simpleng buhay. Sabi ni Lyra na humihigbi. Pero kaya mo ba ako mahalin sa mundo mo? Yung may mga palasyo, kamera, at tahong huhusga sa akin? Tumango si Mio, pero walang kumpiyansa. Oo. Hindi ako naniniwala. Bulong ni Lyra. Natahimik silang dalawa. Sa paligid, unti-unting nagsialisa ng mga taga-baryo. May ilan na nagbulungan. May ilan pa na napapailing. Si Mio pala yun. Prinsipe. Grabe, parang teleserye. Sayang si Lyra, mabait pa naman. Naririnig ni Lyra ang lahat. Parang bawat bulong, tinutusok siya. Lyra, tawag ni Mio pero hindi siya lumingon. Hindi mo kailang ipaliwanag. Sabi niya habang pinupunasan ng luha. Kasi kahit anong paliwanag mo, totoo na yung nakita ko. Lumapit si Mio na desperado. Lyra, makinig ka. Hindi ako babalik. Wala akong balak magpakasal sa kanya. Ikaw ang gusto ko. Pero Mio, sagot ni Lyra na umiiling. Hindi mo kontrolado ang buhay ko. Sa pamilya mong ganyan, silang nasusunod. At ako? Sino ba ako sa kanila? Humakbang si Lyra paatras. Hindi kita kinamuhian, Mio. Pero hindi ko rin kayang lumaban sa mundo mo. Tumingin siya sa langit. Makulimlim ulit. Parang uulan. Baka ito na talaga yung sinasabi mong tadhana. Mahina niyang sabi. Tama ang panahon. Pero mali ang pagkakataon. Niyakap siya ni Mio. Mahigpit at parang ayaw ng pakawalan. Lyra, pakinggan mo ako. Magagawan ko ng paraan to. Babalik lang ako sandali para ayusin ang lahat. Pagkatapos nun, babalik ako sa'yo. Hindi na sumagot si Lyra. Hinayaan niyang yakapin siya ni Mio. Pero wala nang init sa loob niya. Napalitan ng takot. Pagbitaw ni Mio, tumingin siya sa kanya. Babalik ako, Lyra. Pangako. Ngumiti naman si Lyra ng mahina. Ang pangako, Mio. Minsan, yan ang pinakamagandang kasinungalingan. At dahan-dahan na siyang lumayo. Hawak pa rin ang puso niyang basag. Si Mio, naiwan sa gitna ng kalsada. Habang ang mga tao ay naglalakad palayo, nagsisimula ng umulan. Ngunit ngayong umuulan, hindi tulad ng dati wala ng kilig, wala ng lambing. Ulan na lang talaga. Ulan na may dalang pamamaalam. Mag-aalas 9 na ng gabi, tahimik ang buong baryo. Tanging tunog ng ulan sa bubong at alingas-ngas ng hangin ang maririnig. Sa ilalim ng madilim na langit, isang lalaking basang-basa ang naglalakad sa pilapil. Halos hindi makita ang daan dahil sa putik. Si Mio. Wala siyang dalang payong. Wala ring sapatos. Nalubog kanina sa putikan pero hindi niya napinansin. Ang tanging nasa isip niya lang ay makarating sa kubo ni Lyra. Lyra,
Mahinang bulong niya habang humihinga. Kailangan kong ipaliwanag. Nang marating niya ang kubo, kumalabog ang puso niya. Sa loob ay may mahinang ilaw mula sa lamparang de gas. Nakaupo si Lyra sa papag, yakap ang tuhod. Basang-basa rin ng luha ang pisngi, parang nilamig ng buong mundo. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Kumalansing ito. Lyra. Mahina at halos pabulong. Hindi naman tumingin si Lyra. Umalis ka. Mahina niyang sabi. Ayoko marinig ang kahit na ano. Please, pakinggan mo muna ako. Pakiusap ni Mio. Tumutulo ang tubig sa buhok. Dumadaloy sa mukha kasama ng luha. Lumapit siya, dahan-dahan, hanggang nasa harap na siya ni Lyra. Totoo, ako si Prince Emilio. Sabi niya na halos pabulong. Parang tinatabunan ng patak ng ulan. Pero Lyra, hindi ko ginusto yun. Hindi ko pinili ang buhay na yun. Ikaw ang pinili ko. Si Lyra ay dahan-dahang tumingin. Mapula ang mata, nanginginig ang labi. Kung ako ang pinili mo, bakit hindi mo sinabi? Sabi niya na nanginginig ang boses. Bakit hinayaan mong mahalin kita ng totoo? Habang ikaw may ibang mundong naghihintay sa'yo. Hindi naman agad nakasagot si Mio. Tumingin lang siya sa sahig. Hinigpitan ng kamao. Dahil natakot ako. Mahinang sagot niya. Natakot ako mawala ka pag nalaman mo. Tumayo si Lyra. Anong tawag mo dito ngayon, Mio? Hindi ba pagkawala rin to? Mas masakit pa nga eh. Kasi, pinaniwala mo kung isa lang akong babae sa baryo na pwede mong piliin kahit sandali. Hindi ganon. Halos pasigaw si Mio. Lyra, lahat ng ginawa ko, lahat ng sandaling kasama kita, totoo yun. Hindi ko ginawang laro to. Pero nagsinungaling ka pa rin. Sagot ni Lyra. Tinig na may halong pagod at sakit. Hindi mo pa alam kung gaano kahirap magmahal ng taong hindi mo lubos kilala? Tahimik. Tanging ulan ang tumutunog. Sa labas ay naririnig ang kulog. Lumapit si Mio. Hinawakan ang kamay ni Lyra. Patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat. Kahit iwan ko yung palasyo. Kahit wala akong titulo. Basta't kasama kita. Napalunok si Lyra. Madaling sabihin yan, Mio. Pero pag nawala ka sa mundo mo, sino ka pa? Bago siya makasagot ay biglang sumabog ang ilaw mula sa labas. Headlights ang sasakyan. Itim na SUV, dumating sa tapat ng kubo. Nagulat silang dalawa. May bumabang lalaki na kaitim na suit. May earpiece at basang-basa rin sa ulan. Your Highness, sabi ng lalaki na malamig ang tono. You need to come with us, now. Napaatras si Mio. No, hindi pa tapos to. Orders from the palace, sir. Sagot ng lalaki. We've been tracking you for months. You cannot stay here any longer. Nilingon ni Mio si Lyra. Nagtama ang mga mata nila. Puno ng takot. Puno ng pakiusap. Hindi ako aalis. Mariing sabi ni Mio. Hindi ko siya iiwan. Pero dumating pa ang dalawang security mula sa kabilang pinto. Hinawakan siya sa braso. Sir, don't make this harder, please. Nagpumiglas si Mio. Let me go! Lyra! Lumapit si Lyra pero pinigilan siya ng takot. Mio, tama na! Sigaw niya na nanginginig ang tinig. Huwag mo nang ipilit. Mahal kita! Sigaw ni Mio habang hinihila siya palabas. Lyra, pakinggan mo ako. Halos mapunit ang boses niya habang bumabakat ang putik at luha sa mukha. Si Lyra ay halos sumigaw na rin, pero pinigilan niya ang sarili dahil alam niyang mas masasaktan siya pag humabol. Tumayo siya, huminga ng malalim, nilakasan ang loob. Mio! Sigaw niya na nanginginig. Napalingon naman si Mio bago siya tuluyang maisakay sa sasakyan. Tama na! Sabi ni Lyra na basag ang boses pero matatag. Huwag mo na akong balikan. Sobrang sakit na. Nanatiling nakatingin si Mio habang unti-unting sumasara ang pinto ng SUV. Sa sandaling iyon, parang huminto ang mundo.
Ang ilaw mula sa loob ng sasakyan ay unti-unting nawala. Umalis ang SUV. Naiwan si Lyra sa ulan. Yakap ang sarili. Hindi na siya umiyak ng malakas. Tahimik lang. Tanging mga luha at patak ng ulan ang magkasabay na bumabagsak sa lupa. Sa loob ng sasakyan, si Mio ay nakatingin sa labas ng bintana. Wala siyang ibang nakikita kundi ang kubo, ang palayan at si Lyra. Ang babaeng tinuruan siyang maging totoo, pero kailangan niyang iwan. At bago tuluyang lumayo ang sasakyan, mahina niyang binulong. Patawarin mo ako, Lyra. Kung may paraan, babalik ako. At sa labas, sa kubong simpleng tahanan, si Lyra naman ay nakatitig lang sa dilim. Paulit-ulit na sinasabi sa isip, wala nang babalik. Ang ulan ay patuloy sa pagbagsak at ngayong gabi, pareho silang talo. Dahil sa laban ng puso tungkulin, walang nanalo. Ang naiwan lang ay sakit. Mabilis ang araw pero mabagal ang bawat tibok ng puso ni Lyra. Parang lahat ng ginagawa ng ibang tao wala siyang gana. Habang ang buong baryo ay abala sa pagtatanim at paghahanda para sa piyesta, siya ay nakaupo lamang sa gilid ng papag. Hawak ang panyo ni Mio na naiwan. Tahimik, walang luha. Ubos na siguro. Si Aling Teria, kapitbahay, kumatok. Lyra anak, may palabas sa tindahan ni Mang Cardo. Tungkol daw sa prinsipe na nawala. Napatingin siya pero hindi gumalaw. Halika na, kahit sandali lang. Pangungumbinsi pa ni Aling Teria. Sa wakas ay sumama siya, dalang kaba sa dibdib. Habang naglalakad naririnig niya ang mga bulungan ng mga tao sa daan. Si Lyra yun diba? Yung madalas kasama ng bagong dating-dati? Baka may alam siya tungkol dun sa prinsipe. Ngumiti lang siya ng pilit. Pero sa loob-loob niya, parang may tinutusok na karayom sa puso niya. Pagdating niya sa sari-sari store, siksikan ng mga tao. Nakatutok lahat sa maliit na TV na luma na pero malinaw pa rin ang kulay. May banderang ginto sa likod ng host. May palasyo sa likod. Live from the Royal Palace, sabi ng reporter. At sa sandaling iyon, huminto ang mundo ni Lyra. Lumabas sa screen si Prince Emilio. Suot ang gintong suit. Maayos ang buhok, mukha pa rin mabait. Pero wala na yung halakhak na alam niya. Sa tabi niya ay isang babae. Maganda, elegante. May suot na makintab na kwentas. Ang European Duchess. Your Highness, confirm na po bang engagement ninyo? Tanong ng reporter. Sandaling katahimikan. Kita sa TV ang paghinga ni Mio. Yung tingin niya, diretso sa kamera. Pero parang lumampas sa mga tao. Yes. Sagot niya sa mahinang boses. It's confirmed. Nang marinig iyon ay parang pinutol ang hininga ni Lyra. Napahawak siya sa dibdib niya. Hindi siya agad umiyak. Natulala lang. Parang lahat ng tunog sa paligid ay naglaho. Ang mga tao sa paligid tuwing-tuwa. Grabe, ang galing ng kwento nila. Bagay sila parang fairy tale. Yung babaeng yun, Duchess pala. Sosyal ano? May isa pang boses sa gilid. Mahina pero malinaw sa pandinig ni Lyra. Yung taga-bukid na madalas niyang kasama noon. Ano kaya nangyari? Sayang, hindi siya bagay sa prinsipe. Ngumiti si Lyra ng pilit. Bagay nga sila. Mahina niyang sabi, pero nanginginig ang boses. Tahimik siyang lumakad palayo, habang patuloy pa rin nagbubuni ang mga tao sa paligid. Bawat hakbang parang tinik sa lupa. Pagdating sa kubo, inabot niya ang pinto. Pero bago niya mabuksan, naramdaman niya ang bigat ng lahat. Parang nilamon ng katahimikan ang buong paligid. Pagpasok, umupo siya sa sahig. Nasa tabi pa rin ang mga gamit ni Mio. Ang lumang sombrero, ang mga larawang ipinanta nila sa dahon, at ang maliit na kahoy na may ukit ng pangalan nila, Lyra and Mio. Kinuha niya iyon. Hinaplos ang ukit. Mio, mahinang bulong niya. Hindi niya alam kung galit ba siya o malungkot lang. Ang alam niya lang, sobrang sakit. Hindi niya alam kung gaano siyang katagal doon, hanggang sa bumigay na rin ang luha niya. Hindi malakas, hindi parang teleserye. Yung tahimik na pag-iyak na halos walang tunog, pero ramdam mo ang bigat. Hindi ba ako sapat?
Tanong niya sa sarili. Bakit parang laging ako yung nasasaktan? Lumipas ang ilang oras, dumilim na ang langit. Dumaan si Mang Cardo sa labas at sumilip. Lira, ayos ka lang ba riyan, iha? Ngumiti siya kahit basang luha ang pisngi. Ayos lang po ako, Mang Cardo. Marami lang ako iniisip. Alam mo anak, sabi na matanda. Minsan, kahit gaano nating kamahal ang tao, hindi natin siya hawak. Pero kung totoo man yung pagmamahal, kahit saan siya dalhin ng tadhana, may parte ka pa rin sa puso niya. Tumango si Lira pero hindi na sumagot. Nang makaalis ang matanda, huminga siya ng malalim. Nilapitan ng bintana. Sa malayo, kita ang bukid. Tahimik, may mga alitap-tap sa damuhan at may malamig na hangin na dumadampi sa balat. Kung totoo nga ang sabi nila, Mio, mahinang sabi niya. Sana, kahit sa piling ng ibang mundo, maalala mo pa rin ako. At doon, sa gitna ng katahimikan, tinanggap ni Lira na minsan, kahit gaanong kaganda ang simula, hindi lahat ng kwento tinutuloy ng tadhana. Pero ang puso, kahit nasugatan, hindi pa rin marunong sumuko. Tahimik ang gabi. Ang mga kuliglig lang maririnig sa paligid habang si Lira ay nakaupo sa papag. Nag-aayos ang mga pinatuyong dahon na dati nilang ginagawang palamute sa kubo. Ilang araw na siyang ganito. Walang iniisip kundi kung saan siya nagkulang. Hanggang sa may marahang kumatok. 3 beses. Mabagal. Mahinahon. Akala niya kapitbahay lang. Pero pagdungaw niya sa bintana, halos mapatigil ang paghinga niya. Isang babaeng nakaputing bestida. May mahabang buhok at perla sa tenga. May aura ng dignidad. Mahinahon pero matatag. At sa sandaling iyon nakilala niya agad. Ang Reyna. Ang ina ni Emilio. Napaatras siya. Hindi niya alam kung luluhod ba siya o tatakbo. Pero bago pa siya makagalaw, nagsalita ang Reyna. Kalmado pero malambing. Hindi ako nandito bilang Reyna. Nandito ako bilang ina. Dahan-dahan siyang lumapit at pumasok sa kubo. Tahimik ang paligid. Ang apoy sa lampara, marahang sumasayaw sa pagitan nila. Upo po kayo. Alok ni Lira na nanginginig pa ang kamay. Ngumiti ang Reyna. Salamat, iha. Sandaling katahimikan. Ramdam ni Lira ang bigat ng bawat paghinga ng bisita. Alam kong mahal mo ang anak ko. Mahinang sabi ng Reyna. Kita ko sa mga mata mo. At higit sa lahat, nakita ko rin sa kanya. Napatungo si Lira. Ngunit, dagdag ng Reyna. May mga bagay sa mundo na hindi pwedeng piliin kahit ang puso. Bakit po? Dahil mahirap ako? Halos bulong ni Lira. Dahil isa lang akong taga-bukid. Hindi sumagot agad ang Reyna. Sa halip, tumayo siya at lumapit. Hinawakan ng kamay ni Lira. Hindi anak. Hindi ganon kasimple. Hindi kita minamaliit. Pero may responsibilidad siyang hindi niya pwedeng takbuhan. Ang buhay ng libo-libong tao. Ang pangalan ng bansa nakasalalay sa kanya. Tuluyan na napaiyak si Lira. Pero paano naman po ako? Paano naman kami? Malambing naman ang tinig ni Reyna. Minsan, ang tunay na pagmamahal, hindi yung pinipilit mong makasama siya, kundi yung kaya mong bitawan, kahit na masakit. Tumulo ang luha sa pisngi ni Lira, isa-isa hanggang sa bumigay na rin ang tinig niya. Kung totoo man ang pagmamahal niya sa akin, bakit kailangan kong pakawalan? Dahil kung pipilitin mo siyang manatili dito anak, sabi ni Reyna, hindi siya magiging payapa. At kahit ikaw, masasaktan ka lang. Ilang sandali silang parehong tahimik. Ang lampara lang ang maririnig. Tumutunog ang salamin sa hangin. Hinawakan muli ni Reyna ang kamay ni Lira. Mahigpit pero magaan. Salamat. Dahil minahal mo siya ng totoo. Hindi bilang prinsipe, kundi bilang tao. Tumayo ang Reyna. Marahang inayos ang bestida. Hindi ko alam kung magtatagpo pa kayo. Pero sana tandaan mo,
Hindi mawawala ang bahagi mo sa puso niya. Paglabas ito sa kubo, sandaling huminto si Lira. Pinanood niya lang habang naglalakad palayo ang reyna, kasama ang dalawang alalay na tahimik lang din. Ang tunog ng mga yabag nito sa damuhan, iyon lang ang naiwan. Pagkasara ng pinto, napaupo siya sa sahig. Tiningnan niya ang lampara. Umilaw ito ng mahina. Parang nalungkot din. At doon, tuluyan ang bumigay ang dibdib ni Lira. Yumuko siya, hawak ang dibdib. Panginoon, mahina niyang sabi. Kung ito po ang tama, tulungan ninyo akong tanggapin. Huwag na po sana siyang masaktan. Kahit ako na lang po ulit. Tahimik ang paligid, pero parang may hangin na dumaan. Magaan, malamig, payapa. Sa gitna ng dilim, isinara niya ang mga mata at huminga ng malalim. Hindi para kalimutan si Mio, kundi para tanggapin na minsan, kahit gaanong kalalim ang pag-ibig, kailangan mong isakripisyo ang sarili para sa kapayapaan ng taong mahal mo. At doon sa gabing iyon, natutunan ni Lira na ang pinakamatinding anyo ng pag-ibig ay hindi ang manatili, kundi ang marunong bumitaw ng marangal. Tahimik ang gabi. Tanging ligitik ng kahoy sa kala ng maririnig habang si Lira ay nag-aayos ng mga gulay sa mesa. Ilang araw na wala nang bumisita ang reyna, pero bawat sandali parang may nakapulupot sa dibdib niya. Bigat na hindi mawala. Minsan tinitingnan niya ang pintuan ng kubo. Umaasang biglang may kakatok, pero alam niyang hindi dapat. Alam niyang tapos na. O dapat nang matapos. Hanggang sa may marinig siyang yabag sa labas. Mabigat, mabilis. Kasunod ang pamilyar na boses. Paos, hingal, puno ng pakiusap. Lira, napahinto siya. At nang bumukas ang pinto, bumungad si Mio. Basang-basa ng pawis. Maputla, halatang naglalakad ng malayo. Nakatitig sa kanya na parang iyon na ang huling beses. Lira, please. Halos pabulong niyang sabi. Ayoko sa kanila. Ayoko sa trono. Ayoko sa kasal. Gusto ko ikaw. Sayong-sayo lang ako. Hindi naman nakapagsalita si Lira. Parang lahat ng iniingatan niyang lakas biglang nawala. Gusto niyang yakapin si Mio. Sabihing oo, mahal din kita. Mahal pa rin kita. Pero sa isip niya, naroon pa rin ang tinig ng reyna. Kung tunay mo siyang mahal, pakawalan mo siya. Pinilit niyang umiti kahit nanginginig ang baba. Umalis ka, Mio. Napatigil naman si Mio. Hindi siya makapaniwala. Ano? Umalis ka na. Ulit niya na mas matigas ngayon ang boses. Wala nang tayo. Hindi kita minahal. Nanlaki ang mga mata ni Mio. Umiling siya. Parang batang ayaw maniwala sa kwento ng bangungot. Lira, wag. Huwag mong sabihin yan. Hindi totoo yan. Totoo. Sagot niya na pilit pinapatatag ang tono. Ginamit lang kita. Rebound lang kita. Wala kang halaga sa akin. Halos marinig ni Lira ang sariling puso na pumuputok sa bawat salitang binibitayuan niya. Pero kailangan niyang maniwala si Mio para makalaya ito. Para hindi siya na lang ang dahilan ng gulo sa kaharian. Lumapit si Mio, nanginginig, umiiyak na. Hindi ako naniniwala. Alam kong mahal mo ako. Kita ko sa mga mata mo. Sinubukan niyang iwasan ng tingin, pero nang hawakan siya ni Mio sa kamay, halos sumigaw ang puso niya sa loob. Lira, sabihin mo hindi totoo. Pakiusap lang oh. Pumikit si Lira, pilit na pinipigilan ng luha. At sa halip na sagutin, sinuntok niya ang dibdib ni Mio. Mahina pero puno ng pighati. Umalis ka na. Sigaw niya na halos mapunit ang lalamunan. Hindi kita kailangan. Hindi kita gusto. Bumalik ka sa prinsesa mo. Napatigil si Mio. Parang natanggalan ng kaluluwa. Dahan-dahan siyang umatras. Hindi siya makatingin. Ganon-ganon lang ba yun? Bulong niya na halos pabulong sa sarili. Si Lira naman hindi na makatingin. Pinipilit nang tumayo. Oo, ganun lang. Tapos na tayo.
Ilang segundo ng katahimikan. Tapos, narinig niya ang mga yapak ni Mio palabas. Mabagal, mabigat. At nung sumara ang pinto ay doon lang bumigay ang lahat. Nang tuluyang mawala sa pandinig niya ang mga yabag, bumagsak siya sa lupa. Yakap-yakap ang tuhod. Luha ang nakasubsob sa kamay. "Patawarin mo ako, Mio." Bulong niya ng paulit-ulit. "Patawarin mo ako." Sa labas ay dumating ang itim na sasakyan. Ang 2 bodyguard ay marahang lumapit kay Mio, pero hindi na siya pumalag. Tulad ng taong wala ng lakas lumaban, sumakay na lang siyang tulala. Bago sumara ang pinto ng sasakyan, sandaling lumingon siya sa kubo. Walang ilaw, tahimik. Pero alam niyang andun pa rin si Lyra. Umiiyak, nakatulad niya. Pag-andar ng sasakyan, napapikit siya. At sa loob ng kotse, huminga ng malalim. Bumulong siya sa sarili. Kung totoo man ang sinabi mo, Lyra, sana mali ka. Samantalang sa loob naman ng kubo, si Lyra ay nakayuko pa rin. Yakap ang lumang tela na dati ginagamit ni Mio sa pagsasaka. Basang-basa ng luha. Hindi ako nagsinungaling. Bulong niya sa sarili. Mahal kita. Pero kailangan kong maging masama para maging malaya ka. At sa gabing iyon, 2 pusong sabay na nabasag. Isa sa palasyo, isa sa bukid. Parehong totoo ang pagmamahal, pero parehong kailangang magsinungaling para sa kabutihan ng isa't isa. Sa labas ay tahimik ang paligid. Walang ulan, walang hangin. Pero ang katahimikan mismo ay parang nagluluksa. At ang kubo ni Lyra na dating tahanan ng tawanan at pangarap, ngayon ay naging libingan ng pag-ibig na kailangang isakripisyo. Mabilis ang paglipas sa mga araw, pero sa bawat pagising ni Lyra, pakiramdam niya ay mabigat ang katawan. Parang may kakaiba sa loob niya. Madalas siyang mahilo. Minsan sa gitna ng paglalaba, bigla na lang siyang mapapaupo, hinihingal. Hindi niya agad pinansin. Baka pagod lang, sabi niya sa sarili. Sanay naman siya magtrabaho buong araw. Sanay sa hirap. Pero nang hindi na siya dinatnan ng buwan ng bisita at araw-araw ay mas lalong lumalakas ang pagsusuka, nagsimulang mabuo sa isip niya ang kinatatakutang posibilidad. Isang umaga habang nasa palayan, napaluhod siya sa gitna ng putik. Hindi niya nakita ang araw. Tanging mga kamay ng mga kapitbahay na nagmamadaling sumalo sa kanya. "Lyra, hoy, ayos ka lang?" Mahina niyang sagot. Nahilo lang ako." Pero hindi na siya pinayagang magtrabaho. Dinala siya sa health center ng baryo. Tahimik sa loob ng maliit na silid. May amoy ng alkohol, tunog ng lumang ventilador at sa tabi niya, isang midwife na may mabait na mata. "Sige, Lyra, higa ka muna. Titingnan natin kung bakit ka nahihilo," sabi ng babae. Nanginginig ang kamay ni Lyra habang inaayos ang laylayan ng damit niya. Hindi siya sanay sa ganitong lugar, sa ganitong atensyon. Ang tanging gusto lang niya noon ay matapos ang araw, makauwi at makalimot. Ngunit nang marinig niya ang mahinang tunog ng makina, parang huminto ang mundo. Sa maliit na screen sa harap niya may liwanag, maliit na hugis, halos tuldok lang. "Yan o," ngiti ng midwife. "Kumikilos na siya, may tibok na." Napasinghap si Lyra. Hindi niya alam kung iiyak ba siya o tatawa. "Ano pong ibig niyo sabihin?" Ngumiti ang midwife. "Congratulations, buntis ka." At doon siya napaiyak. Walang sigaw, walang salita. Kundi mga luha lang na kusang tumulo. Parang lahat ng sakit at takot ay biglang naging liwanag sa maliit na imahe sa harap niya. May tibok, may buhay. "Salamat po," mahina niyang sabi. Pero sa loob-loob niya, "Salamat, Panginoon. Hindi mo ako pinabayaan." Habang palabas ng health center, dala niya sa dibdib ang bagong sikreto at bagong dahilan para mabuhay. Nang gabing iyon, umupo siya sa papag. Hawak ang tiyan niya. "Anak," bulong niya. "Ang papa mo, mahal ka niya. Hindi ko siya iniwan dahil hindi siya mahalaga. Ginawa ko to para sa kanya. Ngayon, para sa atin na."
Ngunit kahit anong lakas ng loob ang sabihin niya, sumisingit pa rin ang sakit. Minsan naiisip niya, baka kung sinabi ko lang kay Mio na mahal ko siya, baka kung lumaban kami pareho. Pero naaalala niya ang Reyna, ang mahinahong tinig na puno ng bigat. Kung tunay mo siyang mahal, palayaan mo siya. At doon niya naintindihan na ang pagmamahal minsan hindi laban. Minsan ito yung tahimik na pag-urong para hindi madurog ang mundo ng mahal mo. Lumipas ang mga linggo, hindi na siya lumalabas ng bahay maliban na lang kung kailangan. Nagpaalam siya kay Aling Teresing na lilipat muna sa lumang kubo ng lola niya sa kabilang baryo. Gusto ko lang pong magpahinga. Palusot niya sabay ngiti. Hindi na siya naghintay ng mga tanong. Nadala lang niya ay ilang peraso ng damit, ilang kilo ng bigas at ang lumang laruan ni Mio na naiwan sa kubo. Maliit na kahoy na kabayo na siya pang gumawa noon. Sa bagong tirahan, tahimik lamang ang kasama niya. Sa gabi, naririnig niya ang mga kuliglig, ang hampas ng hangin sa mga dahon at ang tibok ng maliit na buhay sa loob niya. Minsan binubuksan niya ang bintana at tinitingnan ang langit. Baka tinitingnan din niya to. Mahina niyang sabi, sabay haplos sa tiyan. At sa bawat gabing ganon, hindi niya maiwasang umiyak. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asang kahit malayo, mararamdaman pa rin siya ni Mio. Dumating ang mga araw ng pagbubuntis na puno ng pagsubok. May umaga na halos hindi siya makatayo sa sakit ng likod. May gabi na umiiyak siya sa gutom dahil wala ng bigas. Pero kahit anong hirap, may kakaibang lakas na humahawak sa kanya. Ang tibok sa loob ng tiyan niya, ang paalala na may dahilan ang bawat pagdurusa. Anak, ikaw na lang ang lakas ko. Madalas siyang bulong habang nakayakap sa lumang kumot. Walang ibang maririnig kundi ang paghinga niya at ang mahinang pag-ikot ng hangin sa paligid. Minsan dumadaan ang mga batang kapitbahay, naglalaro, nagtatawanan. Napapatingin siya mula sa bintana. May ngiti sa labi pero may luha sa mata. Balang araw, sabi niya, maglalaro ka rin dyan. Pero sana anak, sa mundong walang masyadong sakit. At kapag tumitindi ang pagnanasa niya magsulat o tumawag, pinipigilan niya ang sarili. Walang sulat, walang text, walang tawag. Hindi dahil hindi niya kaya magsabi, kundi dahil alam niya kung babalik siya, mauulit lang ang luha. Kaya araw-araw pinipili niyang manahimik. Tahimik na nagmamahal, tahimik na nagsasakripisyo. Sa huling sandali ng bawat gabi, hinahaplos niya ang tiyan niya at bulong niya lagi. Hindi ako nagkamali, anak. Hindi ako nagkamali sa pag-ibig. Kahit ang ending namin ng papa mo, hindi masaya. At sa pagitan ng dilim at katahimikan, tanging pag-asa lang ang natira. Ang pag-asang isang araw, makikita rin ng anak niya ang liwanag at malaman niyang minsan may isang inang tinanggap ang sakit para lang maipanganak siya ng may dangal kahit walang pangalan ng hari sa apelyido niya. Dumating ang araw ng royal wedding. Buong mundo'y nakatutok. Mga lente ng kamera, live coverage, trending hashtags. Sa labas ng palasyo, libo-libong tao ang nag-aabang sa fairy tale ending ng prinsipe. Ngunit sa loob ng katedral, malamig ang hangin. Si Prince Emilio ay nakatayo sa altar, suot ang puting uniforme. Mahigpit ang kapit sa singsing. Walang ngiti, walang sigla. Para siyang estatwang natatakpan ng ningning. Samantala sa kabilang dulo naman ng mundo, sa isang maliit na provincial clinic na amoy alkohol at gamot, nakaupo si Rira. Nakayuko, hawak ang papel ng ultrasound. Hindi pa niya alam kung anong mararamdaman. Takot, tuwa, o hiya. Ang tanging sigurado lang niya, may buhay sa loob niya. Lira, ikaw lang ba mag-isa sa check-up? Tanong ng doktor, may kakaibang halata sa tono. Opo, mahinang sagot niya naman. Tahimik lang siya nakatingin sa kawalan. Habang naririnig niya ang mahinang tunog ng tibok ng puso ng bata, parang may sumasabay naman na tibok sa dibdib niya. Mabilis, masakit, pero buhay. Sa kabilang eksena, nagsimula na maglakad ang bride sa altar. Mahabang belo, malaulap ang tela.
Ang bawat takbang niya ay sinasabayan ng flash ng kamera at ng mga taong humahanga. Pero sa paningin ni Emilio, wala siyang nakikita kundi ang mukha ni Lira. Ang ngiti nito habang nagluluto sa kubo. Ang tawa tuwing nag-aaway sila sa simpleng bagay. Ang mga kamay nitong laging may amoy ng sabon at gulay. Lahat nakangiti, lahat umaasa. Pero ang prinsipe, tahimik lang. Samantala sa liblib na baryo sa Pilipinas, nakaupo naman si Lira sa harap ng maliit na mesa sa health center. Hawak niya ang lumang ultrasound photo. Luma na sa kakatingin, pero bago pa rin ang sakit. Anak, bulong niya. Huwag kang matakot. May papa ka. Kahit hindi ka namin kayang magkasama. Pinahid niya ang luha. Pilit ang ngiti. Balik sa palasyo, tumigil ang musika. Tumingin ang pari kay Emilio. Do you, Prince Emilio, take this woman? Tahimik, wala ni isang kumilos. Ang mga mata ng prinsipe nakatitig lang sa harap, pero tila may ibang tanaw. Sa kanyang isipan, boses ni Lira ang umaalingaw-ngaw. Kung mahal mo ko, bitawan mo. Lalong bumigat ang hangin. Ang bride ay napatingin sa kanya, naghihintay. Ang reyna, seryoso. Ang buong bansa, nakatutok. Ngunit walang lumabas sa salita mula sa labi ni Emilio. Tanging paghinga at isang luha na tumulo. Your Highness? Mahinang tanong ng pare. Ano hong sagot ninyo? At doon natigil ang mundo. Tahimik ang buong katedral. Walang maririnig kundi ang marahang tunog ng mga hakbang ng bride habang naglalakad sa aisle. Mahaba ang belo, kumikintab sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Lahat ng kamera naka-zoom in sa mukha ni Prince Emilio. Nakatayo siya sa altar. Suot ang royal uniform pero walang buhay ang mga mata. Para siyang rebulto. Matikas pero walang kaluluwa. Sa bawat yapak ng bride, palapit sa kanya, parang humahaba ang distansya sa pagitan nila. Ang bawat segundo, parang tinik na lalong lumulubog sa dibdib niya. Ang orkestra tumigil nang marating ng bride ang altar. Ang cardinal ay ngumiti. Binuksan ang aklat ng seremonya. Your Highness, do you take this woman? Your Highness? Ulit pa ng cardinal. Lahat ng tao ay nakatingin sa kanya, pati ang queen. Halatang kabado. Ang bride, nakatingin pa rin. Pero unti-unti nang nanlalamig ang kamay. Biglang bumukas ang malaking pinto ng simbahan. Pumasok ang isang royal assistant ni Marco. Pawis, hingal. Halos madula sa marmol. Your Highness, forgive me. Urgent. Ang tunog ng takong niya ay kumalat sa buong hall, kaya napalingon ang lahat. Ang cardinal na natahimik. Ang queen ang laki ang mata. Ngunit hindi pinigilan ni Emilio ang lalaki. Speak. Inabot ng assistant ang telepono at nanginginig. Sir, this came from our embassy in the Philippines. Pinindot niya ang screen. Lumabas ang larawan ni Lira na nakaupo sa klinik. May hawak na ultrasound result. Kita ang maliit na umbok ng tiyan. May caption sa ilalim. The woman linked to Prince Emilio reportedly 6 months pregnant. Napasingap ang buong katedral. Ang bride ay napatigil. Ang kardinal napahawak sa dibdib. Ang mga kamera sabay-sabay na nag-click. Si Emilio hindi agad nakapagsalita. Tinitigan lang niya ang larawan. Pero sa paningin niya, hindi lamang iyon larawan. Buhay, alaala. Pagmamahal na tinalikuran niya para sa korona. Ang mga mata ni Lira sa litrato ay mapayapa. Pero may lungkot na pamilyar. Pregnant. 6 months. Bulong ng assistant na halos hindi makatingin. Ang queen ay tumayo. Stop this nonsense. Pero bago pa niya mapigilan, tumulo na ang luha ni Emilio. 1, 2, hanggang sa tuluyang bumigay. Nanginginig ang tinig niya nang sabihin niya. I can't do this. Tumigil ang musika. Ang bride ay napaatras, umiiyak. Ang cardinal ay hindi makagalaw. Ang buong simbahan nagulantang.
What do you mean, Your Highness? Tanong ng kardinal, pero hindi siya nakinig. Tinanggal ni Emilio ang gloves, ang royal sash at inilapag sa altar. Lumapit siya sa bride, marahang yumuko. I'm sorry. Hindi ako pwede magpakasal sa'yo. Dahil ang puso ko, naiwan na sa iba. Isang collective gasp ang umalingaw-ngaw sa simbahan. Ang queen napahawak sa ulo. Ang bride natigilan at nakatitig sa kanya, nanginginig sa galit. You're humiliating me, sigaw nito. Pero hindi na lumingon si Emilio. Lumakad siya pababa ng aisle. Ang mga guards ay nag-aalangan kung haharangin ba siya. Ang mga cameramen nag-uunahan ng pagkuha. Flash. Prince Emilio walks out of his own wedding. Breaking news. Royal ceremony interrupted by scandal from the Philippines. Pagkalabas niya ng simbahan, sumalubong ang malamig na hangin ng Europe. Sa mga hagdan ng cathedral, nakasunod ang mga cameraman. Sigawan ng mga tao, puting petals na naggalat sa sahig. Pero si Emilio, diretsa lang ang lakad. Your Highness, the palace is asking for confirmation. Sigaw ng aide. Prepare the royal jet. Sagot niya na mababa ang boses pero matigas. Where are we going, sir? Hindi siya sumagot. Tumingin siya sa langit. Parang sinusundan ng isang pangakong iniwan niya noon. Just get me out of here. Si Emilio nasa loob ng jet nakatingin sa bintana. Nakatikom ang kamao. Basang-basa ng luha ang mata. Sa tabi niya ay ang phone na may litrato ni Lyra at ng ultrasound. Tahimik siyang bulong. Hold on, Lyra. I'm coming home. At habang humihiwalay sa lupa ang eroplano, kumislap ang mga ilaw ng lungsod sa ibaba. Parang mga bituin nagbubukas ang bagong landas. Hindi pa tapos ang kanilang kwento. Pero sa sandali iyon, isang kaharian ang natigil at isang pag-ibig ang muling lumaban. Nag-alarma ang buong mundo. Sa loob ng ilang minuto matapos iwan ni Prince Emilio ang altar, nag-ulan na ng breaking news sa bawat network. The royal wedding has been called off. A prince in love with a village girl? Umikot ang helicopter sa ere. Media vans ay nagkarera papunta sa palasyo. Mga mamamahayag nag-uunahan ng headline. Sa royal courtyard, nagkakagulo ang mga gwardya. Ang prime minister, nag-collapse ang folder ng mga state documents sa mesa. Ang queen nahimatay sa harap ng mga advisors. Pero si Emilio, tahimik sa likod ng tinted window ng royal car. Parang wala sa paligid ang sigawan. Ang flashing lights, ang galit ng buong kaharian. Hawak lang niya ang cellphone, naka-freeze sa screen ng larawan ni Lyra. May hawak na ultrasound. Paulit-ulit niyang hinahaplos ang mukha nito. Parang baka sakaling maramdaman siya ng babae sa kabilang dulo ng mundo. Hindi niya alam kung galit ba siya sa sarili o takot na huli na ang lahat. Ang tanging malinaw sa isip niya ay isang pangalan, Lyra. Your Highness, sabi ng pilot nang bumukas ang pinto ng sasakyan. Boarding? Tumango siya, pero mababa ang boses. Call off everything. Cancel every engagement. Every duty. Just fly. Hindi na siya prinsipe sa sandaling iyon. Isang lalaking desperado lang na makauwi. Samantala, libo-libong milya ang layo, tahimik ang baryo. Walang alam si Lyra sa kaguluhan sa mundo. Bitbit ang mumurahing gamot at isang supot ng tinapay, naglalakad siyang pauwi mula sa klinik. Sa bawat hakbang, hinahaplos niya ang tiyan. Baby, balong niya. May love song ako para sa'yo sa puso ko. Ngumiti siya, kahit may halong lungkot sa mga mata. Sa kanya, simple lamang ang lahat. May buhay na tumitibok sa loob niya. At iyon ang pinakamasayang lihim sa mundo. Hindi niya alam sa kabilang panig ng dagat, pinutol ng ama ng anak niya ang kadena ng kaharian para hanapin siya. Sa loob ng royal jet, binuksan ni Emilio ang maliit na kahon mula sa bulsa. Nandoon ang bracelet ni Lyra, yung gawa sa tela at maliit na butil na siya mismo ang tumulong itahinoon sa kubo. Nanginginig ang kamay niyang humawak dito. Hindi na ako prinsipe ngayon, mahina niyang sabi. Lalaki, nagkamali lang ako, pero babawi ako.
Napatitig siya sa ulap sa labas ng pintana. Sa unang pagkakataon, walang bodyguard, walang press, walang protocol. Siya lang at ang hangin ng langit. Ang tunog ng makina ng eroplano ay humalo sa tibok ng puso niya. Hindi to travel para sa opisyal na misyon. Ito ang pag-uwi ng isang lalaking gustong maging ama, hindi hari. Sa bawat milyang nalalampasan ng eroplano, mas lumalakas ang loob niya. Pero kasabay noon, mas tumitindi ang kaba. Paano kung ayaw na siyang makita ni Lyra? Paano kung huli na ang lahat? Pinikit niya ang mga mata, hinigpitan ng kapit sa bracelet. Lyra, bulong niya halos isang dasal. Please, sintayin mo ako. Sa ibaba tulog pa ang mundo, pero sa himpapawid, isang prinsipe ang naglalakbay hindi para sa korona, kundi para sa pag-ibig. Hapon iyon na tila ginuhit ng alaala, mapusyaw ang langit, kulay gintong humahalo sa abo. Tahimik ang paligid. Tanging tunog ng mga kuliglig at hampas ng hangin sa dahon ng saging. Sa labas ng kubo, si Lyra ay nakaupo sa bangkito, naglalaban ng mga lampin. Basa ang kamay, pero may ngiti sa labi. Sa tabi niya nakasabit sa kawayan ang maliit na baby dress na siya mismo ang nagtahe kagabi. Para sa'yo to, anak. Bulong niya at hinaplos ang umbok ng tiyan. Hindi man tayo mayaman, pero may pagmamahal kang hindi mo kailangang hingin. Tahimik siyang tumingin sa kalangitan. Parang may gustong itanong sa Diyos, pero wala nang lakas para magsalita. Sa loob ng mga buwang iyon, tinanggap niya ang baka hanggang panaginip na lang si Emilio, na baka hanggang doon lang talaga ang kwento nila. Isang simpleng babaeng minahal ng prinsipe, pero pinili ang realidad. Hanggang sa marinig niya ang tunog. Hindi trapal ng tricycle, hindi ingay ng palengke, kundi ugong ng makina. 3 itim ni SUVs ang dahan-dahang pumasok sa makipot na daan ng baryo. Nagtakbuhan ng mga bata. Nagtaka ang mga kapitbahay. Uy, mga taga Maynila yata yan ah. Bulungan ng mga tao. Si Lyra ay napatigil. Ang sabon na nasa kamay nahulog sa palanggana. Parang tumigil ang hangin sa paligid. Bumukas ang pinto ng unang SUV. At mula doon, bumaba ang lalaking matagal niya ng pilit kinakalimutan. Emilio, hindi sa royal uniform, hindi sa ginto. Nakasimpleng polo, may bahid ng pagod at alikabok ng biyahe. Pero ang mga mata, pareho pa rin. Mga matang tinitigan siya noong gabing unang nagmahal siya. Lyra, tawag niya na paos at nanginginig. Dali-daling lumapit kahit ang daan ay puro putik. Hindi niya ininda ang dumi o sulyap ng mga tao. Lyra, please. Hindi nakagalaw si Lyra. Ang mga kamay niya nanginginig. Ang puso niya ay parang gustong sumabog sa pagitan ng saya, takot at hindi pa tapos sa sakit. Bakit ka nandito? Halos bulong lang niya. Akala ko, kinasal ka na. Umiling si Emilio, halos mapahagulgol. Hindi ko tinuloy. Hindi ko kaya. Bago pa man ako makasagot sa altar, ikaw na agad ang nasa isip ko. Huminga siya ng malalim, lumuhod sa harap ng kubo. Lyra, patawarin mo ako. Dahan-dahan niyang hinawakan ng tiyan ng babae. Parang banal na bagay na natagpuan niyang muli. Hindi ko alam. Hindi ko alam na may dala kang parte ko. Napaluha si Lyra. Hindi mo naman dapat malaman. Sabi niya na ang boses ay pabulong pero puno ng bigat. Ayoko maging dahilan ka para talikuran mo ang mundo. Umiling si Emilio, nanginginig ang kamay. Ang mundo ko, wala nang saysay kung wala ka. Hindi ko kailangang maging hari. Ang gusto ko lang ay maging ama, maging asawa, maging totoo. Napalunok si Lyra, tinakpan ang labi. Paano kung pagsisihan mo? Hindi ako nagsisisi, Lyra. Ang pagsisisi ko lang ay ang pinakawalan kita noon. Tahimik silang nagkatitigan. Walang musika, walang ulan. Tanging hangin lang ang dumaan sa pagitan nila. Hangin na parang nagdadala ng mga salitang hindi na kailangang sabihin. Lumapit si Emilio, marahan. Hinawakan ang mukha ni Lyra. Pinunasan ng luha gamit ang daliri.
Tama ka noon. Kailangan kong mapanindigan ang tungkulin ko. Pero ngayon, ito na ang tungkulin ko. Kayong dalawa. Nanginig ang labi ni Lyra. Hindi mo kailangang pumili sa pagitan ng trono at sa amin. Ngumiti naman si Emilio. Bahagyang tumaas ang kilay. May halong lambing. Pinili ko na. Dito ako. Sa atin. Mula sa bulsa niya, inilabas niya ang isang maliit na bagay. Isang singsing na gawa sa pinatuyong tangkay ng palay. Pinitas niya yon sa palayan sa likod ng kubo habang naglalakad papunta sa kanya kanina. Hindi to ginto. Sabi niya na nangingiti habang nanginginig. Pero ito ang pangako ko. Hindi bilang prinsipe, kundi bilang lalaking marunong ng tumupad. Tiningnan siya ni Lyra, naguguluhan at natutunaw ng sabay. Kung wala na tayong palasyo, may langit naman tayo. At doon bumigay na ang lahat ng pinigil. Si Lyra ay humagulgol. Niyakap siya ng mahigpit. Halos hindi makahinga. Sa unang pagkakataon, matapos ang lahat ng sakit, umiyak siya at hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pag-asa. Babalik ba tayo sa dati? Bulong ni Lyra. Si Emilio ay ngumiti. Inilapat ang noo sa noo niya. Hindi. Mas maganda ngayon. Kasi wala nang lihim. Wala nang takas. Lumapit naman ang mga kapitbahay. Tahimik lang at nakangiti. Wala silang sigaw o ingay. Tanging pagkamangha. Doon sa gitna ng putik, nakita nila kung paanong yumuko ang isang dating prinsipe at kung paanong isang babaeng taga-bukid ang naging reyna ng puso niya. Sa tabi nila may batang naglalaro sa putik. Tumawa. Tumingin si Emilio sa tiyan ni Lyra at sinabing mahina. Kung lalaki man yan, gusto ko siyang maging malaya. Hindi prinsipe, hindi hari. Tao lang. Marunong magmahal, tulad ng nanay niya. Ngumiti naman si Lyra, pinahid ang luha. Hinawakan ng kamay ni Emilio. Salamat kasi bumalik ka. Kasi pinili mo kami. Hindi ako bumalik, Lyra. Sagot niya. Kailanman hindi na ako umalis. Tahimik silang nagyakap. Habang sa malayo, ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa mga bundok. Ang langit hindi na abo. Naging ginto, kulay pag-asa. At sa gitna ng palayan, kung saan dati puro luha at lungkot, tumubo ang bagong simula. Walang musika, walang ingrandeng kasal, walang korona. Pero sa sandali iyon, sapat na ang dalawang taong nagmahal at piniling isa't isa sa dulo ng lahat. Sa harap ng kubo, habang yakap ni Emilio si Lyra, bulong niya sa tiyan nito. Anak, andito na si Papa. Ngumiti naman si Lyra, tumingin sa langit at mahina niyang sinabi. Salamat, Panginoon. Kasi minsan, binabalik mo pa rin sa atin ang mga taong para talaga sa atin. At habang bumubuo ng pangarap sa gitna ng bukid, tumigil ang mundo. Hindi dahil sa luha, kundi sa wakas, dahil sa pag-ibig na natutong manatili. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.